Interview tips para sa mga nag-a-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Sino dito sa Taiwan ang isang beses lang nag-apply at selected na agad? Comment down below kung ano yung company nyo. Hi guys! Ako nga pala si Nika, OFW dito sa Taiwan. Interview tips nga tayo pero bago ang lahat gusto ko munang mag-thank you kay Authentic Kicks dahil binigyan niya tayo ng sapatos. Nike Zoom Bumero 5 nga pala to guys. Ang ganda diba? Syempre ako yung pumili niyan. Thank you so much po Sir Maki at Ma'am Princess. At alam ko guys, tatanungin nyo kung saan makakabili niyan. Dito nga pala kayo sa Facebook page nila pwedeng bumili guys. At pwede nyo rin silang i-message sa kanilang TikTok account. Unboxing and outfit check na lang sa akin to guys pag gumala tayo. So going back sa ating interview tips. Bago pa lang mag-umpisa yung interview guys. Ngumiti na agad kayo guys from the start hanggang matapos yung interview kahit ngawit na kayo. At dito na tayo sa Q&A. Ano nga ba yung mga itinatanong ng employer dito sa Taiwan kapag nag-a-apply ka? Ang unang tanong guys, tell me about yourself. Kinabahan ka agad. Ganito nga pala yung sinagot ko dyan guys. I'm Nika Carino, graduated at Arellano University with a degree of Bachelor of Science in Computer Science, major in Multimedia Technology. And I am 23 years old. I live at far away. And I love playing volleyball. Yun din ang tanong sa akin at yun din ang una kong sagot. Make them interested sa inyo guys. Kasi minsan dun din sila kukuha ng itatanong sa inyo kasi nga wala tayong experience sa pagpa-factory worker. Yung mga first timer at walang experience, huwag kayong matakot. Ako din noon nung nag-a-apply ako, wala akong experience at wala akong kaalam-alam sa pagfa-factory. Nag-research lang ako about factory worker, guys. So, do your assignment din, guys. Mag-research din kayo about sa factory worker. At sa company na ina-applyan nyo kasi ayun yung susunod na tanong. What do you know about factory worker? Based on my research, mga factory worker do operating machine, packaging, cleaning and assembly, and also checking the quality and accuracy of the product. Siyempre, hindi ganun ka-fluent yung English ko noon nung ini-interview ako. Kasi kinakabahan din ako pero laban. Next question is, what do you know about the company? I-search nyo na yun, kayo na sumagot nun. Kasi yung company namin, semiconductor company siya. How long do you want to stay here in Taiwan? Sagutin nyo lang sila, sir, may forever. I know we can stay here only 12 years. But if you want me to stay forever, I will stay forever. Totoo yung sinagot ko guys. Sabi ko sa kanila, until you want me to stay here, I will stay. Kayo na bahala guys kung paano nyo i-deliver yung sagot nyo. Iparamdam nyo sa kanila na magtatagal kayo sa company na yan. Na magiging loyal kayo sa company na yan. Next question is, how do you divide your salary and what will you do to your salary? Math yun guys. Na-stress talaga ako nung tinanong ako ng ganun. Pero syempre ilalaban natin yan. 40% for my family, 10% for other expenses, and 50% for me. And I will save my money to buy a house. That's my dream. Sinabi ko talaga yun guys. Baka lang isipin nyo na nagjo-joke ako pero sinabi ko talaga yun. Next question na tinanong sa akin ay, do you have a boyfriend? I do not have, sir. Rumibat yung nag-i-interview sa akin. Really daw? Yes, sir. O diba parang nagdududa pa siya. Pero kung may boyfriend man ako nung mga panahon na yun ay itatanggi ko muna siya. Magbalikan na lang ulit kami pag naselect na ako. Charis, kanya-kanya yan guys. Kasi kung may boyfriend ako nung time na yun, sasabihin ko munang wala. Kasi para maisip nila na nakafocus ako sa pag-a-apply at pagtatrabaho ko sa Taiwan. Next question guys, do you have kids? I do not have, sir. When is your plan to get married and have a family? Right now, sir, I don't think of it. Because I am focusing to help my parents and my siblings. And also to reach my dreams and goals to have a better future. Is it okay to you to work night shift? Or morning shift, or maybe flexible time? May mga ganong tanong guys. Yes lang kayo ng yes guys. Are you willing to work on weekends? Yes lang ng yes guys para makita nilang willing ka at gustong gusto mo. Is it okay to you if you cannot go to church sometimes because of work? Yes lang ng yes guys kasi may live naman na sa mga social medias ngayon. Is it okay to you to stand 12 hours because of work? Yes ma'am, yes sir. Para naman sa may mga anak, tatanungin kayo sinong magbabantay sa anak nyo pag pumunta kayo ng Taiwan. Sabihin nyo lang kung sino yung magbabantay, kung yung nanay nyo at tatay nyo o yung asawa nyo. May question pa sa akin guys, are you willing to lift heavy things? Yes sir, I am very much willing.
Meron ding mga out of the blue question. Okay lang bang magtrabaho ka sa farm? Magtataka kayo ha, hindi naman farm yung ina-applyan ko, bakit ganun yung tanong niya? Siguro tinitingnan lang nila kung gaano ka ka-willing. Kaya ang sinagot na lang ng kasamahan ko ay yes. Yes lang kayo ng yes guys. Ilabas nyo yung pagkabida-bida ng Pilipino. Ang pinaka-importante guys, yung nasa puso nyo. Wag na wag kayong magsisinungaling guys. Para lang makapagtrabaho kayo dito ay magsisinungaling kayo, wag. Wag nyong gagawin yan guys. Be honest at kung ano yung nasa heart nyo, yun yung isagot nyo. Ihabol ko lang guys, may tinanong din kasi sa akin, what will you do if you miss your family? At ang sinagot ko naman, nowadays ma'am sir is very high-tech. I can video calls them if I have free time. Yung mga sagot nyo dapat pang Catriona Gray. Charis lang. Huwag kayong kabahan guys, imekos-mekos nyo lang yan. Be yourself guys, kasi kung para sa inyo to, mapupunta talaga sa inyo yung trabaho na to. At kung hindi ka naman pinalad sa interview na napuntahan mo, huwag kang mag-alala. Pareho tayo dahil maraming beses din ako bumagsak sa exam at interview, pero huwag kang mag-alala, hindi pa to katapusan. Mag-apply ka na lang ulit dahil marami namang company dyan. Walang sukuan dahil pag sumuko ka, talo ka. Ganun talaga sa buhay, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo agad. Ang interview guys, English ha, huwag kayong magtatagalog. Okay lang kahit mabarok-barok kayo, basta itawid nyo pa rin ng English yan. Yun lang guys, baka nagtataka kayo ngayon kung ano yung ginagawa. Day off ko today kaya marami akong time magkwento sa inyo. Ito nga palang mga lip tints na to guys ay mabibili nyo to kay Kuya Louie. At share ko na din ang favorite shades ko ay itong MJ. Kasi madaming nagtatanong sa inyo kung ano yung ginagamit ko ngayong tint. This past few days guys, ang ginagamit ko ay MJ. Ito nga pala yung TikTok account ni Kuya Louie. Dito kayo pwedeng umorder ng mga tints. Yan, PM nyo lang siya guys. Meron ding pinadala sa akin si Kuya Louie sunscreen. Yan, dahil mainit ngayon so every time talaga na lumalabas ako, lagi ako nagsa-sunscreen guys. Hindi pwedeng hindi ako mag-sunscreen. Kasi nga guys, takot ako magkaroon ng melasma. Alam nyo ba yung melasma? Yun yung uneven skin tone sa mukha pag hindi ka gumagamit ng sunscreen. Lumalabas yun pag nagkakaedad ka na. So ayokong magkaganon kaya gumagamit ako ng sunscreen. So yun, mattifying sunscreen nga pala siya guys. So madali lang din siya i-apply yan kasi stick naman siya. And lightweight lang din siya sa mukha pag in-apply mo guys. Yan, mag-sunscreen kayo guys para kahit nasa labas kayo, protected ang skin nyo. So yun lang guys, pakishare na lang tong video na to para hindi lang kayo yung may alam. Sharing is caring nga guys. At thank you nga pala sa mga sumusuporta sa akin, mahal ko kayo. At doon naman sa mga nambabash, mahal ko pa rin kayo. And also, please follow me guys dito sa TikTok account ko. And follow nyo na din ako guys sa aking Facebook page at Instagram. Isama nyo na ding i-like and subscribe ang aking YouTube channel. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Be positive in life and always choose to be happy.